I'm going to talk about this. Understanding faith, anxiety, and depression. Ito pong faith, itong anxiety, itong depression, naranasan kong lahat ito, itong tatlong ito. Kaya I can share something. All right. Food overload. Nung panahon namin, nung bata-bata pa kami ni Pastor Emerson, wala kaming narinig na food trip. Pero ngayon namang kabataan, let's go. We're gonna have food trip. And then we have what? We have this. Gadget overload. Nung panahon namin, wala kaming gadget. Telepono lang, galing sa EUP, pupunta ako ng Binyan, tatawag ako sa girlfriend ko, pupunta ako dun sa PLDT, ang taas ng poste, kumisan telegrama pa. Pero ngayon, gadget overload. Meron din tayo tinatawag na work overload ngayon. Hindi na maintindihan alin bang uunahin. Matutulog, pipikit, o mag-aaral. Overload din ang buhay natin. And then we have travel overload. Gusto nating pumunta sa iba-ibang lugar. Dati, Baguio City ang puntahan. Ngayon, marami na. Meron ng Boracay, meron ng El Nido, merong Coron, maraming lugar na ang pwedeng puntahan. Subalit, nalilito tayo. Kailan tayo pupunta? Magkano ang gagastusin? Sino ang kasama? Papayagan ba tayo ng ating mga magulang o hindi? Ano ang gagawin doon? Makakabalik ba tayo ng buhay? So, travel overload. This one is my favorite. Because I grew up in the bundok at gusto kong laging nakasakay sa taas, katulad ng inyong nakikita. Kids, how many of you have experienced this? Riding on the top of any bus or transportation. Have you experienced, kids? Not yet? All right. And then we have what we call desire overloads. Sana, gusto ko. Sana magkaroon ako ng ganito. Sana meron akong ganon. Mabuti pa sila merong ganon. Ako wala. Mami, daddy, bakit sila merong ganon? Bakit tayo wala? So we wish a lot, desire overload. And that is confusing sometimes, correct? So sometimes you are confused, ano ba yung wants? Ano yung needs? Ano yung talagang kailangan natin? Ano talaga yung gusto lang natin? So magkaiba po silang dalawa. Kung minsan, namamayani yung gusto natin pero hindi natin kailangan. Yung kailangan naman natin, pinipilit nating makuha o mangyari, napakadulas. So that is confusing. And then we have this. Can you click over there? Mental overload. I hope you can read the gray part, right? Future, money, spiritual, values, moral confusion, faith, job, time, sense, relationship, corruption, government, society, mental and social. Mental overload. Alin dyan ang tama? Alin dyan ang yayakapin? Alin dyan ang pangahawakan? Ano ba talaga ate? Ano ba talaga kuya? Napakagulo ng ating isipan, di po ba? Nakakagulong-gulo na. Minsan, kinakausap ko ang sarili ko. And then minsan, hello? Pinapasipin yata ako, naglulubat na. Hello?
Testing, testing. Okay. Minsan, na-experience niyo po ba na kausapin yung sarili ninyo? Have you ever experienced to talk to yourself? But make sure if you want to try to talk to yourself, make sure nobody's around seeing you. Kinakailangan kung kakausapin niyo yung sarili niyo, walang nakakakita. Di po ba? Kasi malilito rin sila pag nakita kayo na kinakausap niyo yung sarili niyo. Na-experience ko rin po ang mag-pray habang nagda-drive. But I want to make sure when I'm praying while driving, I don't close my eyes. I don't want to be in more trouble. So mental overload. Ecclesiastes 7:9, God made us plain and simple, but we made ourselves very complicated. Ginawa tayo ng Diyos na simple, pero ginawa nating komplikado ang ating sarili. Yes or no? Okay. So, yung mga simpleng bagay na dapat sana'y magaan, dapat sana'y madaling gawin, minsan ay humihirap dahil po sa ating mga approaches. According to this guy, who was he was the actor. Basa nyo naman yan. Sabi niya, the problem is not the problem. The problem is your attitude about the problem. Somebody asked, what is really the trouble? What is really the problem in this world? Walter Miller said, the trouble with the world is me. Or you. Yan ang problema ngayon sa mundo. Money is not a problem because money doesn't talk. Money is neutral. It doesn't move. If you have 100,000 or 10,000 pesos, ilagay mo yan sa table mo, ilagay mo lang dyan, at para hindi liparin ng hangin, takpan mo ng plato, mag-i-stay yan dyan. Because money doesn't think. Money doesn't move. It has no feet or hand. It has no eyes. Money is always neutral. But the problem is in man, in me, or in you. That's a problem. So the real problem is not the other things in this world, but we ourselves, depending on how we manage ourselves. Proverbs 12:25, it says, anxiety in the heart of man causes depression, but a good word makes it glad. Alin ang nauna? Anxiety or depression? Anxiety. Ano po ba ang anxiety? Ang anxiety ay maliliit na bagay na isipin na hindi dapat isipin pero laging iniisip. Maliit na bagay na hindi dapat nakakasagabal sa mental process, pero nakakasagabal. Ibig sabihin po niyan, maliliit na bagay, hindi importanteng bagay, pero pinaprioritize natin. Nagkakaroon tayo ng anxiety sa ating isipan. Pwedeng palampasin, pero minamahal natin. Pwedeng tanggihan, pero niyayakap natin. Pwedeng hindi bigyan ng pansin, pero doon tayo nakatuon ng pansin. It will cause anxiety. Pag hindi natin nabantayan, tuloy-tuloy, lalalim, tatawaging depression. Tulad na nangyari sa akin noong 1982. Ako po ay lumaki sa Newgan, 23 hectares. From 10-year-old, ang policy ng nanay at tatay, walang birthday, walang bakasyon, walang December break, walang summer vacation. Boys, 4 kaming sunod-sunod. Yung ate namin panganay, ako ang panganay na lalaki, and then 3 lalaki sumunod sa akin. The policy of my mom, my dad, boys, listen, when you turn 10, 4th grade, until you finish high school, walang bakasyon, walang birthday celebration. That's my background. Wala akong ball games, hindi ako marunong mag-basketball until high school.
Hanggang mag-college, wala akong basketball. Pero nung high school, 1982, pinadala kami ako at yung brother ko sa Naga View. Lahat sila naglalaro ng basketball, volleyball. Ako wala akong alam na laruin sapagkat wala. Ang bola namin, nyog, yung kinokopra. So lahat ng classmate ko, Friday afternoon, Saturday night, and Sunday, lahat sila naglalaro ng basketball. Wala akong kalaro. June to December 1981. December break, uwi kami sa bahay namin. 3 hours travel from Naga to our place. January 1982, siyempre pasok ka na naman. Sabi ko sa nanay ko, Nay-tay, ayaw ko na bumalik sa school. Wala akong kalaro. In short, ngayon ko lang po naunawaan, ngayong tumatanda na, depression pala ang tawag doon. Hindi ako makakommunicate. Kaya, in short, 2 taon ang nasayang ko sa high school. Pero nung ako'y nandun po, hindi nag-aaral, out of school youth, natuto naman ako magbasa ng Bible. Wala akong pwedeng gawin kundi magbasa na doon sa gitna ng nyugan, 3 kalabaw ang kasama, 5 aita ang kasama. Ako ang manager. 5 aita, 3 kalabaw, ako ang pinaka-manager, ako ang boss. So medyo yung self-esteem ko lumakas. And then nabasa ko yung Bible in 3 months, nabasa ko Genesis to Revelation. We call it depression. Parents, kung napapansin nyo ang inyong mga anak, medyo umaatras at hindi maipaliwanag ang dahilan. Release more love. Pay attention. Baka sila meron ng depression. Internal causes of depression. We have what we call genetics, brain chemistry, life experiences, underlying medical conditions. And here is the personal cause or causes of anxiety. Wrong choices, uninformed decision, cognitive dissonance, and narcissistic mind. Magkaiba po yan. Yung anxiety na hindi natin alam because of chemical imbalance in our body, maaring simula pa nung bata pa, ay nandyan na yan. Hindi natin maintindihan bakit yung anak natin ganun ang kilos. Bakit lagi siyang magagalitin, lagi siyang impatient, ayaw na niyang mapagsasabihan, nagwawala. So, maaring internal cause ang cause ng kanyang anxiety. Pero meron namang personal cause of anxiety. Alam natin yung wrong choices. Alam na natin yan. No need to explain. Uninformed decision. Gusto nang magpasya. Nagpasya yung isang kabataan o isang tao na, okay, gagawin ko to. Hindi niya masyadong napagplanuhan. Hindi siya masyadong nagkonsulta sa mga mature people. Nagpasya, nagdesisyon siya. And then, cognitive dissonance. Yan naman po yung tinatawag na, alam kong may mali ako, pero wag niyong babanggitin na mali yun sa akin. Hindi ko matatanggap yon. I suspect that what I'm doing is wrong, but don't tell me that I am wrong. So, merong kunting pride doon, siya lang ang nagpa-process sa sarili niya. Ano naman yung narcissistic mind? Narcissistic mind is always thinking that he is always or she is always right. Whatever you say, that's fine, but I'm always right. That is narcissistic mind. And then we have another cause. The Bible says, for as he thinks in his heart, so is he. Kung ano ang iniisip mo, kapatid, kung ano ang iniisip ninyo, magiging ganon kayo. That is written in the Bible. Kaya, let us watch, let us observe, ano ba yung laging pinag-iisipan natin? Ano yung laging namamayani sa ating isipan? Ano yung bagay na doon tayo nagdidwell ng matagal, ng maraming panahon? So, kung minsan, kahit hindi totoo yun, magkakatotoo yun. Di mo na mamalayan, ganun ka na. Kasi, for example,
you're always in the negative thinking process. Lagi tayong nagda-doubt, lagi tayong nagdududa, lagi tayong nagne-negative. So wala kang ma-accomplish. Hindi ka makaka-move on, hindi ka makaka-forward sa iyong mga plano kasi you are dwelling in the negative side. Pero kung nasa positive side ka, you will always see the bright side of life. So, King Solomon says, for as he thinks is in his heart, so is he. Malapit na po ako matapos. Some cause or causes of depression. Childhood trauma. Ito ang pinakamalalim. Nung ako'y bumalik sa high school, kaya pala ako bumalik sa high school, pinangakuan po ako ng auntie ko, ng kapatid ng tatay namin. Sabi niya, Erwin, next year, 1983 na. Ngayon is summer 1982. Bumalik ka na sa school. Bakit ayaw mong bumalik sa school? Sabi ko, wala eh. Wala akong kalaro. Wala akong alam na ball games during those time. Alam mo, si Rudy Fernandez at yung manager ni Rudy Fernandez, kaibigan ko. Tapusin mo lang high school, dadalhin kita dun sa manager ni Rudy Fernandez at gagawin kitang artista. Ginanahan ako. Magiging artista. Ayun, kaya ako pumasok ng high school. Second year high school, 1983, June, balik ako sa high school kasi mag-aartista. Ay siyempre, si Rudy Fernandez sumisikat, di po ba? Sikat na siya nung early 80s. Sabi ko, magiging artista ako. Sige, high school. Pagdating po nung high school, nung second year high school, itinutuloy ko na, eto na naman, ang problema, dahil marami nga kami, 6 kami at the time, 3 kaming nasa high school, tapos yung ate ko college, ang problema na naman, yung baon, yung pera. Ang baon ho namin is 50 pesos, 3 kaming lalaki, nandun na lahat. Kanin, bigas, at saka lahat nandun na. Ay siyempre, nagbibinata kayo, puporma kayo. Ang mga pantalon namin, mga nakalawit talagang lawlaw yan. Tapos ginagaya ko na si Rudy Fernandez, may patilyan ako dito. Tapos yung sombrero niyang second year high school, ay wala namang pang-porma. Ang ginawa ko ho, para magkaroon ng pera, sumama ko sa dance troupe. Ginaya namin yung bagets. Yang sila aga muna. Dance troupe kami noon. Ginaya namin yan doon nung makabalik ako sa second year high school. Wala pa rin pera. Kasi hindi naman nagbibigay yung high school. Ginagawa lang kami pang entertainers. So, November 1983, malaki pala ang pera. Na-involve po ako sa drugs at nagbebenta ako ng marijuana. Mabuti wala pa si Duterte noon. Hindi pa siya presidente. Malaki ang kita sa drugs, mga kapatid. Hindi mapipigil ang drugs. Malaki ang kita. I'm not encouraging you guys, okay? Ang puhunan ko ng 50 pesos, kinahapunan 500 na yun. So times ilan yun? Times 10. Ang kita sa marijuana during those time. So nabili ko yung mga gamit, yung porma namin, gayang-gaya namin yan, sila aga mula. So, ba't ba napunta doon? Ayun, mag-aartista. Nung makatapos ng high school, mga kapatid, 1986, March, sabi ko sa auntie namin, dumalaw na naman siya, galing Qatar, dumalaw. Sabi niya, Erwin, naku, may gagraduate na. 2 weeks na lang graduation na ng March 1986. Erwin, yung manager ni Rudy Fernandez, namatay. Wala na akong kontak doon. Sabi ko, niloko yata ako Natapos ko yung high school. Natapos din naman. Ang ginawa ko nung 2 weeks na yon ay dahil barkada, backward ng konti, February, bago mag-March, February,
nagiinom kami. Nag-inom kami, and then, kinaumagahan, nag-take ng, ano yun, NCEE, National Entrance Examination. Sabi ko, dahil ako po yung control ko ang isang high school. Ako ang may tatlong fraternity doon. Sabi nung tatlong fraternity, Erwin, kinakailangang sumama ka sa kahit sino sa aming tatlo. Sabi ko, hindi. Bakit ako sasama sa inyo? Nagsusuntukan kayo, nagbubugbugan kayo. Ba't ako sasama sa inyo? Sabi niya, wala kang support, wala kang peer group. Mabubugbog ka dito. Sabi ko, ang sino mang bubugbog sa akin, walang ayuda, walang supply ng marijuana. O di, hindi nila ako magalaw. Kasi mapuputulo ang supply. So, I was free. So, I tried to control them. Sabi ko, bukas, dalawang section kami sa fourth year high school. Bukas ka ako ay yung NC exam natin. Mag-inom tayo ngayon para kung bumagsak tayo bukas, may dahilan tayo. Ayun. Siguro 15 kaming nag-inuman nung gabi. Beer lang naman. Lahat kaming 15 bagsak sa NCE. So, punta ako sa Nagab yun. Sabi ni Erwin, hindi ka pwedeng mag-college sapagkat bagsak ka sa NCE. Kung gusto mo salin pusa, ano yun, mag-enroll ka muna ngayon, pero sa September, sasabay ka sa mga fourth year high school. Yun po ang nangyari. Kaya September, nag-take ako. Ang passing grade at the time was 55. Pastor Emerson, naka-57 ako. Pasado. O, di tuloy-tuloy sa college. So, ay wala ho akong alam na anong kurso. Ang sabi ho nung isang kaibigan doon, ay wala ka palang direksyon magpastor ka na lang. Sabi ko, sige, magpastor tayo, wala raw direksyon Ay mahilig naman ako sa history, mahilig ako sa story, ay yun ang background. So nakapasa sa NCE, and then yun, tuloy-tuloy na sa college. Hindi ko na lang kung saan matatapusin tong istorya natin. Okay, childhood abuse. To me, without my parents telling me kung anong dinaanan ko, nung 10th grade, nung 10-year-olds ako, yung policy ng nanay at tatay na walang birthday, walang bakasyon, puro trabaho from grade 4 hanggang matapos ang high school, to me that is a child abuse. Ngayon ko lang yan naintindihan. Yun po ay nagbunga ng kung ano-anong mga kalukuhan nung high school. Ikinikwento ko yan sa Amerika, sa ibang mga American. Sabi niya, oh really? That happened to you? How dare your parents? Ganon-ganon sila. Sabi, well, you cannot blame my parents that my parents, shut up! Ginaganon ko sila. Anyway, my point is, ang child traumas, mga kapatid, hindi po yan napapansin. Hindi yan kapansin-pansin ng mga magulang. Minsan, akala ng mga magulang, 100% tamang-tama sila. Yung tono nila sa pagsasalita, yung policy nila sa bahay, lahat po yan mayroong effect sa mga bata habang lumalaki sila. Minsan, pagdating lang high school, doon yan puputok. Sa US study, from 18 years old hanggang 24 years old, lalabas yung mga traumas na yan, mag-iiba silang bigla. 10 to 12% ng American young people, doon pumuputok yung mga traumas nung sila'y bata pa. So I told you my story. I'm not proud of it, but I'm happy to share it for the sake of young people and for the sake of the parents.